Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Taurus. Una mensahe po ninyo, protest. Ayan. So, maaari ng iba sa inyo dito, mayroong hindi nagugustuhan, no? Parang baka mayroong mga nangyayari sa paligid ninyo na hindi pasado sa inyo, hindi according to your to your standards or hindi according to your values. Pwedeng ganon. Kaya pwedeng magprotesta kayo, magreklamo kayo, you will get the attention of the people concerned dito sa mga bagay na to. So pwedeng society, ito sa society, or pwedeng sa trabaho. No? Baka baka mayroon kayong nirereklamo sa trabaho. No? Baka hindi ninyo nagugustuhan yung mga pagbabago, yung mga bagong rules, no? Pwedeng ganon. We have sweetheart. Wow. So, maybe ang iba sa inyo, baka bagong panganak ay hindi pala, bagong buntes. Yung ganon. Maybe you are conceiving, or kung hindi man kayo, baka yung person ninyo ang nagbubuntes. Could be brand new baby ito, no? Baka first baby ninyo ito. Kaya congratulations. So, what else? We have blessing, Taurus, mayroong mga biyayang paparating, no? Yung baby na yan, that is a huge blessing na paparating. And this could be tangible or non-tangible. Pwedeng material na bagay ang paparating sa inyo. Pwedeng may mga magraregalo sa inyo, whatsoever. Pwede rin na pera, financial blessing ang dadating sa inyo rito. Pwede rin naman na non-tangible. Baka there is a sense of contentment, fulfillment, a sense of satisfaction, enlightenment, clarity of thought. No? Maaring may mga ganyan kayong mararamdaman or matatanggap, no? Sa ngayon. So, whatever that is, no? Pwede rin ang mga opportunity ito na dadating sa buhay ninyo. So, ngayon pa lang ipagpasalamat na natin yan, no? So, what else? We have adventure. Ayan. So, travel, no? Siguro ang gagawin ninyo, Taurus. Maybe you are heading to other countries, other places, diba? In the Philippines, pwedeng outside the country, no? At mag-adventure kayo. So, pwedeng mag-explore kayo ng mga bagong lugar. Maybe you're going to explore different, countries or yung mga tourist destinations, siguro mga ganon. So, good luck sa iyo at mag-iingat kayo sa inyong biyahe. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. You have number 44, environment. Ayan. So, baka environmentalist din kayo, no, Taurus? Baka you are an advocate of the environment, or baka nag-volunteer kayo, you are taking care of our kalikasan, kapaligiran. Baka isa kayo sa mga tao na talagang nagsisikap, no, na mag-influensya ng ibang tao, no, na tulungan kayong pangalagaan, no, ang inyong paligid. So, this is really beautiful. Lalo-lalo na sa mga panahon ngayon, no, na climate change is really talagang nararamdaman na ng mundo. No? So, napakahalaga nito ngayon. So, what else? We have number 33, communication. So, unang-una, this is synchronicity, double numbers, napansin ko lang. We have 33, number 44. So, I suggest, no, kasi this is definitely synchronicity. Pakitignan po ninyo, ha. Ipaki-google po ninyo kanong ibig sabihin ng number 33. This is a master number 33 at number 44. Okay? Kasi marami kayong mababasa pa dyan ng mga messages from the universe. Marami pa kayong mababasa dyan na impormasyon, no, na makakatulong sa inyong sitwasyon, na pwedeng mag-resonate sa inyo sa ngayon. So, communication, maaaring marami kayong, or pwedeng meron kayong matanggap na correspondence sa ngayon. Pwedeng merong magbibigay sa inyo ng sulat, email, magte-text, magtatawag, no, magdi-DM or PM, something like that. So, maaari, no, na importante mga communication yan. Kaya open your communication lines, or be on the lookout, no, sa mga communication lines ninyo. Lagi ninyong titignan, check upin ninyo para hindi ninyo ma-miss, no, kung ano man ang mga impormasyon or communication na pwedeng ipadala sa inyo at this time.
pupwede rin na yung communication na to, maybe, yung ano ninyo, yung pakikipag-usap ninyo, yung interaction ninyo with other people, maybe hindi kayo naglalakas ng loob, no, na mag-communicate clearly, pwedeng ganon. So, baka ang iba sa inyo hindi masyadong open, no, sa pakikipag-communicate, baka nahihiya kayo, baka hindi ninyo na-express yung sarili ninyo, baka hindi ninyo nasasabi ng malinaw kung ano ang gusto ninyong sabihin. So, pwedeng may ganong sitwasyon dito ang iba sa inyo. Kaya, this could be a reminder para sa iyo, no, na the key to a very successful relationship, transactions, or negotiations is open communication, at saka you're communicating clearly and effectively. Kasi baka doon kayo may problema sa ngayon. Hindi ninyo ini-express ng malinaw yung ibig ninyo sabihin, baka hindi ninyo na i-express kung ano yung totoong saloobin ninyo, no? Hindi ninyo nasasabi kung ano yung ibig ninyong sabihin, okay? So, we have number 37, time out. Ayan. So, yung pag-adventure nito, that's definitely taking a time out sa inyong trabaho, sa kung ano man ang inyong mga obligasyon at responsibilidad. So, that is really good kasi maaaring in the past, baka bubog sarado na din kayo sa kakatrabaho, no? So, now is the time also that you are going to take an adventure, take time, diba? Take time for yourself na makapagbakasyon, magkaroon naman kayo ng time na makapagpahinga, magkaroon naman kayo ng time na makapag-focus din kayo sa inyong sarili, makapagbakasyon, makapagnilay-nilay ang iba, makapag-retreat ang iba. So, depende yan sa inyong sitwasyon. But definitely, this is what is being asked of you sa ngayon, no? Na mag-time out muna kayo sa kung ano ang inyong pinagkakabalahan. Trabaho, career, negosyo, whatever it is, take a time out, no? Okay? Kailangan ninyo na makapag-isip-isip naman kayo. Kailangan na makapag-replenish kayo ng lost energy ninyo, okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.